halina't sumayaw sa tinig ng kahapon. Kamusta mga katropa? At welcome na naman sa ating Tol, Anong Latest? Number 13. Okay, so currently, we are now in the 6th anniversary. Pero unfortunately, mukhang hindi ito ka-exciting, sobra-sobra, in my opinion, di tulad ng mga naunang anniversary. Nakita nyo naman sa background natin, no? So, bagamat di ko naman sila pinaka-paborito sa lahat, no? Si Shishui, pinaka-paborito ko. Sinet ko na si Berion at Jige, no? To set the mood in our video sa anniversary na to. So, magsimula na natin. As usual, magsisimula tayo sa pinaka-baba. Dahil merong notes na dapat kayong malaman dito. Maintenance complete. Ayan. So, nakita nyo na sa simula, may new backgrounds nang nilabas si Bandai, ng mga tao. Yan, nakikita nyo sa screen. At isang background na lugar. So, alam nyo na kung paano iset yan. Kung hindi man, may video ako sa YouTube channel na ito kung paano sineset iyon. And then, ikalawa, yung rookie drills. Para ito sa mga newbie, kung nalilito ka sa NXB, gusto mong malaman kung paano nilalaro NXB. Yung rookie drills na makikita mo dito sa menu, ay inedit na nila, yung content. So, mas magaguide na kayo kung paano laruin ang NXB. And lastly, for this panel, kung kayo ay player na, o new player, since October 10, 2023, kayo ay makakaranas uli na tapusin yung beginner's panel mission. Ito yung mission na binibigyan tayo ng Shinobite kapag tayo newbie, saka isang summoning ticket na guaranteed EX ult. Nito lang, inedit nila yung drop rates doon at kawawa yung mga nakapag-summon na doon na newbie. Kaya ang ginawa ni NXB, binigyan uli sila ng chance makapag-summon, So, yung kapatid ko, bago yung account niya, so, bali nakadalawang beginner's panel siya all in all dahil dito, Inulit kasi sila yung batch nila para makapag-draw naman sila doon sa na-renew na drop rates nung EX ult. Okay, next tayo. Okay, so roundup mission, So, alam naman natin, kung hinahanap nyo si Ishiki, yes, boss siya sa roundup mission. Pero hindi pa siya playable character. At hopefully, ilabas nila si Ishiki sa second part ng anniversary. Dahil ngayong pong anniversary ay part 1 pa lang po itong nararanasan natin. Take note po yan, So, may part 2 pa. Then, tatalo na po tayo dito sa November 2023 event schedule. Kung nakikita nyo po ngayon, ang roundup mission for November ay hanggang 1st of December lang. Take note po yan, yung mission po yun. At yung banner ni Berion ay hanggang 12th of December lamang. So, hindi po siya 1 month, yung typical na tulad dati, na typical na roundup mission, At yung roundup banner or should I say anniversary banner nung 5th anniversary, hindi po siya whole month, So, remember that kasi nga may part 2 pa tayo, So, at ang ating pong SAM ay please wait. Yan. 5 days pa din, simula ay 20 of November and 27 ang tapos. Okay, next tayo. So, dadako na tayo ngayon dito sa 6th anniversary special campaign part 1. So, let me explain to you ano ba ang mga meron dito, So, alam naman na rin natin yan, laging bonus, gets na, makukuha natin yan. 6th anniversary celebration mission. So, meron pong special mission na pwede mong makakuha ng mga yan, nakikita natin, mga synthesized cards at ninja tools. Pag natin, meron po yan isang stage na nare-renew everyday. So, hanggang 1st of December lang din po yan. And then, the daily 10 times ticket ay, alam nyo na din po yan,
So, araw-araw, for 10 days, makakuha tayo ng 10 times summon ticket. Hindi naman gaanong OP yung mga cards na nilalabas yan, kalimitan. Low drop rate yan, So, hanggang 1st of December lang din. Yan. Panel mission, So, may special tayong panel missions to celebrate the 6th anniversary, Marami tayong makukuhang Shinus dyan. So, make sure na i-grind nyo yan, So, hanggang 1st of December lang din yan. Yan. So, alam na din natin to, Chief's Choice Summon, yung nanalo do sa poll na naganap nitong November lang or October, end of October ata yun, So, yung nanalo do sa poll ay if i-feature uli yung mga cards nila at ayan po yung mga Shinobi, alam nyo na din naman yan. So, tapos yung ticket summon, yung, di ba, syempre, lagi naman ganun, kung may Shino banner na Shino gagamitin pang poll, meron din ticket, Tapos, pinamigay na din naman yung mga ticket sa atin, So, hindi po ito 10 times, per ticket. So, 1 ticket is equal to 1 draw lang, Hindi po katulad ng, So, ito po ay hanggang 28 of December. Okay, roundup mission, laging bonus. So, in commemoration with the 6th anniversary, di tulad ng usual roundup, laging bonuses, dinoble nila yung premyo ngayon. So, kung dati, 50 Shinobite lang yung makukuha mo at the last day of the login bonus. Ngayon, 100 Shinobite na po. Again, hanggang 1st of November lamang po ito. Daily achievement rewards, double. So, ibig sabihin po yung lagi nating ginagrind dito, kung nag-grind kayo dito sa part na to, daily achievement, ayan po. Kasi nag-grind ko na, kaya wala na, So, doble din yung rewards, So, kung dati, 5 piso lang yung Shino na makukuha mo doon, ngayon, 10 na po ang makukuha natin. Enhancement mission, increase play limit campaign. So, usual naman ito nangyayari. Yung daily clear na isa lang, nagiging 3. Yung 3 clear, nagiging 5. At makikita nyo naman po yon sa mga mission. Tapos yung secret map, yung mission na ginagamitan natin ng secret map para ma-access natin, ang cost niya ay na-reduce to 50%. So, kung yung 10 maps na nagagastos mo usually sa stage 3 ay magiging 5 maps na lang, etc., etc. So, Shinobi cost to expand Ninja Card and Ninja Tool Inventory halve. Ito po yun, yung sinasabi niyan, ha? Yan, dito po sa Ninja Card, ito po yung inventory na tinutukoy niya, So, dati, to expand it, you need 10 Shinobite. Pero ngayon, you only need 5 Shinobite to expand, So, kung palalakayin mo pa yung inventory mo, so, this is the perfect opportunity para i-spam mo na palakihin yung nila. Kasi, discounted siya ngayon. Ganun din po yung sa Ninja Tool. Pwede nyo din po siyang expand now. Discounted din siya, ngayong anniversary. Yan. So, wala na po pala, So, dadako na tayo dito sa last part. Syempre, ang update announcement. So, anong bago ba ngayon sa NXB, So, yung Ninja Tool Material Searching Mission ay hindi na siya nandun sa regular part nung missions. Nandito na po siya sa Enhance. And, meaning, pwede nyo na po siyang laruin any time of the day. Kasi dati, kung fan kayo nito o ginagrind nyo to, meron lang specific tools na pwedeng makuha per specific day. Ngayon, pwede mo na siya makuha any day. Plus, dinagdagan pa nila ng 2 once a day missions. So, yung isa ay pwede mo siyang i-take up at up until 3 missions. Yung isa ay 7, I think. Puntahan na natin, So, dito po yan sa Enhance and then Ninja Tool Material. Ayan po, So, may 5 daily clears at may 3 daily clears. Palagi ko, pagkatapos sa anniversary, 1 na lang tong 3 at 3 na lang tong 5. So, dito, sa dalawang once a day missions na to, mas magagandang tool o should I say, materials ang pwede mo makuha, mas OP. Lalo ito, itong Holy Water of the Sacred Mountain. Explain ko mamaya kung bakit OP at bakit kailangan mong i-grind yan everyday o bakit kailangan mong i-clear ito. But as, gaya sinasabi ko, ayun sinasabi ko na pwede mo nang makuha
anytime kung gusto mo i-grind. Malaki nga lang yung gastos niya na LP, yung hearts. Okay, continue tayo. So, ito po yun. Bakit OP yung mga Sacred Mountain Holy Water na makukuha po dun sa Daily Clear? Kasi po, makakabuo ka dyan ng 7-star Regalia of Sacred Mountain. Nakita nyo po, nagbibigay siya ng attack, critical, at mga resistances. Alam nyo po, ang pinaka-OP sa tatlo po kasi yan. Yan po isa. Ito po yung isa, mirror. Yung isa naman ay beads. Ang pinaka-OP dyan ay etong mirror. Bakit? Kasi, makita nyo, nagbibigay siya ng paralysis and seal resistances. Minimum 5% to 20% yung highest. But, take note, only one shinobi can equip this ninja, So, hindi pwedeng, halimbawa, lagyan mo ng 10 mirror yung si Berion, Hindi po. So, pero 1 lang. At, magagawa nyo lang po ito mga tools na ito dahil ito'y 7-star kapag max na ang inyong factory na establishment. And take note, hindi na po hanggang level 25 ang factory natin. In-increase na po ang level niya up to level 30. Kapag level 25 na inyong factory, kaya nyo nang magpagawa doon ng 6-star ninja tools. Wow! Po? And next is the Jewel Hunting Mission has arrived. So, ito pong mission na to na Jewel Mission ay accessible lang po siya tuwing weekends. Bakit OP itong mission na bigay ni Bandai nito, Yung Jewel pong tinutukoy ko, ayun po yung, nakikita nyo po dito. Yan. Pinipinot ko po siya ngayon. Yun po ay mga tools, mga materials na pang-add ng effect. For example, gusto mong mag-add ng paralysis effect. OP siya kasi very helpful siya kapag magbibuild ka ng resistances o mga buffs sa yung shinobi. For example, tatasin mo yung kanyang attack, critical, po. So, yung mga material nandito, so, make sure you grind that every weekend, So, ayan po yun, So, dun din po yung lalabas sa enhanced part ng missions, po. So, ayan lang, sadly, ang mga bagong nilabas as of now ni NXB, mga katropa, po. Sa totoo lang, parang siguro kung tatanungin nyo kung kamusta ang anniversary, palay ko mid lang siya. Hindi ibang-iba siya doon sa mga nagdaang anniversary at ayon sa testimonya ng mga mas matatanda pa sa aking player, kakaiba tong anniversary na to. Walang gaanong pasabog. Yes, normal yan para sa mga baguhang nanonood. Normal yang namimigay sila ng Shino. Yes, indeed. Normal yan na 500 yung yung pag-pull mo sa anniversary banner, normal po yan. Yung part 1, part 2 anniversary, normal po yan. Although hindi yan naganap noong 5th anniversary, pero noong 4th anniversary, naganap po yan. Pero ang hindi po normal ay yung hindi sila nag-release ng promotional videos o ng producer's letter na nag-explain kung anong gagawin sa anniversary. Simply because, na-figure out na natin, wala naman kasi silang dapat i-promote. Dahil rikit lang naman ang ginawa nila, at wala naman silang gaanong dapat i-explain sa producer letter dahil normal day lang naman tayo kahit 6th anniversary. Pero, sana po ilabas na si Ishiki, hindi lang bilang boss, dahil tinatrack nila ngayon yung nagki-clear ng roundup, sana po ilabas na nila, hindi matulad doon kay Mizukage. And I believe if they will do that, it will change what most of us are feeling, na parang ang boring ng anniversary. For me, ilabas po lang nyo lang po si Jigen, kahit hindi yan 4 na shinobi, tulad ng mga nagdaang anniversary. Masaya na ako na ilabas niya si Ishiki. Po? At hindi lang siya boss na makikita natin at makakalaban natin. Yan, so, dako naman tayo ngayon sa banner ni Berion. Po? So, rate natin kung meron bang bago sa kanyang kit, kamusta ba ang rekit niya, So, simulan na natin to, po? Wala nang patumpik-tumpik pa. Yan, so pakita ko muna sa inyo yung animation, guys. Kasi, chine-check ko po kung full room ba yung EX Ult ngayon ni Baron Mode.
Kasi, di ba kung matatandaan nyo, yung first EX ult niya ay full room. Ano po? Ngayon, titingnan natin kung full room siya. Yan. So, ikakas po natin yung kalaban, ano? Tapos, lalayo tayo. Yan. Dito natin siya patatapatin. So, walang target. Pindot. Makikita natin na matay si Boruto, ano? So, after testing dito lang sa testing area, ano? Palagay ko, full room naman yung damage niya, ano? Kahit na hindi kita do sa animation na full room kumpara do sa past EX ult niya. At animation, napakabilis. Ano po? Kabaliktaran ng kanyang old EX ult. Okay naman, wala akong reklamo sa animation niya. Ano po? Simple lang. At ano ba ang meron sa bagong EX ult na ito, no? So, ano ang kakaiba sa EX ult niya, no? So, yes, may revive cancel na po ang EX ult niya at may damage nullification kapag level 8. Ayan po. Ano, self lang po to ha, hindi po ito sa team. And as usual, meron siyang color protection. Nire-reduce niya yung Crimson color protection special attack. Ano po? Tapos, kapag level 59 EX ult, just like his previous EX ult, cooldown time is ignored. At kapag full bar na ano po, yung next EX ultimate ay halves. Ano po? So, for me, yes, ang OP ng EX ult niya, it really made better. At kung naghahanap kayo ng revival kay Baryon, it does not make sense with Baryon. Kasi sa anime, siya ay destined na mamatay. Ano po? Kaya hindi applicable kung lalagay nila ng revive again. But, they decided to put damage nullification at maganda nga kasi, yes, hindi mo nga mahipo si Baryon. Ang hirap kalabanin ni Baryon sa anime. Ano po? So, it does make sense. Ano po? At revive cancel. And, totoo naman talaga. Kahit si Ishiki, na-cancel yung revival niya, ano, dahil ni-reduce yung kanyang life force, ano, sa anime, no. So, wala akong reklamo. Very clean ang EX ult. Palay ko, OP na siya. Mas OP pa siya in terms of buffs dun sa previous EX ult. And then, we will go to the LB. Ano po? So, ang LB ngayon ay ganun pa din ang pauso. Ano po? Double strip pa din pag plus 2 at mas malaki yung strip kapag plus 3. Tapos, sa mga buffs naman, ano po? So, anong kakaiba dito? Yes, may team invincibility siya. And, CP ay nagre-restore sa kanya pag ginamit nyo po ito depending on the damage dealt. So, ibig sabihin, kung malit lang ang damage ng LB niya sa kalaban, malit lang din yung mare-restore mong CP. So, hindi po ito yung usual na makita natin parang hugis tubig sa taas. Ano po? So, yung tail barrage na ito, ganun po siya magre-restore ng iyong CP. At, paano kung wala ka ng CP, naubusan ka? Parang tulad ng Baryon sa anime, buhay mo ang magiging kapalit. Ano po? So, makikita po natin siya. The HP will be consumed if you don't have CP anymore. Ano po? At, the more na mas mataas yung level ng jutsu, the less na HP yung hihilahin in case na walang ka ng CP, no? So, very handy po siya. Lalo na ngayon, meta yung mga CP strip. Ano? Malaking tulong po siya. Ano? And, aside from that, yun na rin naman, no? Normal buffs na ng mga LBs. So, dako na po tayo sa 4-star and the last but not the least, ano po ang bago niyang 4-star? By the way, pakita ko pala muna yung animation. Ano po? Yan, kung makita nyo po, medyo parang style siya nung old LB niya. Ang kaibahan nga lang, imbis na sa ground siya magpa-pound, sa harap magpa-pound bago maggagawa ng final parang octopus style na attack pababa. Ano po? Okay din naman. Wala din naman akong reklamo sa ano. Hindi naman masama. Knockback siya, ano? Like, yung old
LB niya, pero mas mataas yung chance ng knockback na ito dahil directly na paunahan sa kalaban yung knockback. Ano po? Hindi tulad dun sa dati niyang new LB, paminsan, sa experience ko, may mga chance na hindi na knockback yung kalaban pag gumagamit siya ng LB at some point, Pero dito, tulak na tulak talaga. Ano po? Okay. So, sa 4-star na po tayo. Mamaya na pala yan. Charges forward, causing damage, that ignores nature resistance. OP po yung buff na yan, ha. Take note, ha. Tatanggalin po niyan yung letter pink na buff mo na status effect immunity pag tinamaan ka po, meaning ng charge na ito, no. So, ano pong meron sa 4-star na ito? So, again, nagbibigay siya ng team invincibility. By the way, yung old jutsus ni Baryon ay ganun din, nagbibigay din ng team invincibility, except dun sa pool niya na follow-up jutsu, hindi po yun nagbibigay ng team invincible sa sarili lang. And same with the LB, kapag naubusan ka ng CP, ang gagastusin mo ay HP. And by level, less HP ang na-decrease. At ganun din po yun. Paano siya magre-restore ng iyong CP? It also depends on the damage that you are dealing with. So, aside from these things, wala na rin mo nakitang ibang bago sa kanyang mga buff. Ito lang po yung mga bago. Aside from this, normal na yung mga buffs niya. And kung nagtatayong po kayo, kung meron siyang evasion strip, unfortunately, wala po siyang evasion strip, pero mayroon po siyang increased accuracy buff sa LB niya pag max na. In short, kahit po para na din po yung evasion strip, kasi po kahit mataas yung evasion ng kalaban, dahil mataas yung accuracy ng attack niya, mataas pa rin chance ang ma-atake niya po. So, medyo same concept siya, yung evasion decreases evasion debuff at yung increased accuracy, no. So, take note lang po yun, ha. So, overall, in my opinion, of course, yes, Baryon was improved. Definitely. Dahil dun pa lang sa damage nullification at revive cancel, yes, maganda yung kit niya, malinis, hindi naman sobrang awesome. Sa opinion ko, as regards to X ult, it's OP. Should you summon? Definitely, yes. Of course, dahil ang mga anniversary shinobi ay OP. Tatandaan nyo yan. Lalo na ngayon si Baryon. May damage nullification na siya. Napakamaganda na ma-acquire yung EX ult niya. But, if you are a free-to-play at nagtitipid ka ng Shinobite, you should be wise enough na pumili ng banner dahil wala naman na pagpopokusan. Para hindi masasayang yung Shino nyo na na-shop ka doon sa isa, tapos destined ka pala mag-summon doon sa isa, hindi na pinagpokusan mo. Kasi nga, may part 2 pa po tayo. So, ipagpalagay natin si Ishiki yung part 2 at si Ishiki yung mas gusto mo, I suggest, tapos meron ka namang Baron mode na, meron ka nung old EX ult niya, I suggest you just get the new jutsu ni Baryon and then focus ka na kay Ishiki. So, Shinobite management lang yan. Pero kung mas gusto mo si Baryon, definitely, at kung paborito mo siya, go and summon. Malinis yung kit niya, very good. Maayos naman. Yung 4-star, hindi ko po pala napakita sa inyo. Para sa mga hindi pa po nakakakita hanggang ngayon, So, ang linis lang din, tatalon lang po siya, forward, and then, with a boom. Very clean, very fast. Ganun lang po, kabilis. I believe, mababalik siya sa top, sa hanay ng mga meta, with this state. Pero, I'm just hearing comments from other players na nakapag-summon, na as regards solo attack mission, malambot siya at hirap siya pagdating sa mga makukunat na Final 4. Hindi siya tulad ni Sasuke The Final Showdown na kapag kinas mo yung X ult at paglagapak mo, patay na agad yung lalagapakan mo.
No? So, yung pong obserbasyon ng ilang kong kasamahan. Kasi tayo ngayon, ngayon pa lang ako magsasamon. Ano po? Kung tatanungin niyo kung magsasamon ako, actually, ang focus ko si Ishiki. Kung lalabas siya sa December 1. Ano po? Ngayon, ang goal ko lang ay makuha yung new jutsus niya. So, yun lang ang aking opinion sa mga bagay-bagay na ito, no? So, kita tayo sa part 2 ng anniversary, ano? Hopefully, ilabas nga nila si Ishiki. Salamat sa panonood ng aking video. Kita-kits, mga katropa. Up next na ang aking summoning video sa kay Baryon Mode, ano?